Hi, I am Renmark, and welcome to our video tutorial about Microsoft PowerPoint 2016. In this video, we will talk about Lesson 8, which is the Slide Master. So let's get started. The following list are the topics that we will going to discuss in this lesson. Number 1 is setting up the Slide Master, and number 2 is how to customize the Slide Master. The first demonstration is how do we set up the Slide Master. So pag sinabi natin Slide Master in the first place, ano yun? Ano yung Slide Master, sir? Yung Slide Master, ito yung isang bagay, na pwede nating ituring na forbidden jutsu, Bakit? Kasi bibihira lang yung mga taong gumagamit at may alam sa kung ano yung Slide Master. Share ko lang, SKL, nung nag-aaral ako, nagkaroon kami ng exam sa TESDA. And sa TESDA na yun yung tinatawag na NC2PC operations at requirement yung paggamit ng Slide Master. Including nung nakipaglaban kami dati, and nanalo kami sa buong Tarlac nun. And sadly, nagkaroon lang ng konting problema, pero sa regional, we got the third place. So hanggang doon na lang siguro yung kwento. Pero during that competition, even the international standards, they are requiring the participants to use yung tinatawag na Slide Master. Kasi ano ba yung tinatawag nating Slide Master? Yung Slide Master, ito yung ability nung nagdi-design o designer ng PowerPoint na makapag-customize siya ng sarili niyang layout or template PowerPoint file. Lahat ng mga PowerPoint na ginagamit ko sa inyo, sa mga lessons natin, lahat yan templated. Lahat yan galing sa Slide Master. So, yung lesson natin to, this is a very bonus lesson, dahil typically hindi yan basta-basta na ituturo sa iba kasi hindi nila nakakikitaan ng sense yung paggamit ng Slide Master kasi it's just a old technology, but if makakabisado nyo kung bakit tayo gagamit ng Slide Master, then napakalaki talaga yung gamit niya. Una, saan muna natin makikita yung sinasabing Slide Master? You can go to View, and then, under here, you can see the Slide Master. Sabi dito, Master Slides control the look of your entire presentation, including your color, your fonts, background, effects, and just above everything else. You can insert a shape or a logo on the master slide, for example, and it will show up on all your slides. So, imbis na magdi-design tayo ng themes gamit dito, tapos i-format mo yan ng mag-isa, pupunta na tayo sa Slide Master para yung design natin consistent. Ngayon, ito ang tinatawag nating Slide Master. Makikita nyo, nung pumunta ako sa Slide Master view, nagbago yung mga tabs, nagkaroon siya na sarili niyang tab na pangalan ni Slide Master. Huwag kayong kakabahan, ganito lang naman lumalabas sa Slide Master. I-close lang natin yon at lalabas ka na sa Slide Master. Ito lang yon. Ano yung mga bagay na pwede nyo makita dito? Pwede nyo galawin yung slide size, pero hindi na natin yung gagawin. Pwede kayong gumamit ng mga themes kagaya dati. Pwede ka mag-format ng mga background, ng what else? Ng color, for example, and so on and so forth. You may do that. You can also insert your own placeholder. Pwede ka mag-customize ng sarili mong placeholder. You can do this, Ang gagawin natin, ito yung tinatawag nating master slide. Yung pinakamalaking slide doon sa mga nakikita natin dito. At sa master slide, mag-a-add ako ng background image. So, dito ko naman gagawin ngayon yung ginawa natin last time. So, when you go to insert and then pictures, kung naalala ninyo yun, pwede tayo mag-insert ng picture directly. So, dito na lang ako kasi nabuksan ko na rin naman. And then, pag nakita mo na yung picture na yan, ang gagawin natin, ganito, kasimple, itong slides na to, i-insert ko yan, papasok dun sa aking master slide. And then, i-resize ko lang. Pagkatapos niyan, ang gagawin ko, I'll going to take a right click and then send this to back. Sir, ganyan yung ginawa natin last time. Sabi mo, hindi ganyan yung tamang paraan ng pag-i-insert ng background image. Kasi pag ginawa mo yan, gagalaw siya. Okay? Yes, but not inside the master slide. Anong ibig sabihin? Kung lalabas ngayon ako sa Slide Master view, so pag close ko to, at nandito ngayon ako sa typical view, hindi mo yan pwedeng galawin. Ngayon, hindi siya nagagalaw. Ngayon, kung pupunta tayo sa design, at pupunta tayo sa format, kahit palitan mo yung kulay niyan, hindi yan pwedeng magbago.
kahit lagyan mo ng gradient o gusto mong palitan yung picture, hindi ko gusto yung picture na to, gusto ko eto, hindi yan susunod. Okay? Napansin? Kasi meron kang nilagay sa slide master. So, kung ayaw mong pinakikialaman nila yung layout mo, pwede kang pumunta sa slide master. Kasi dito, the only way na para maggalaw mo to, no, ang pwede mo lang gawin, pumili ng teams. Kung nasira ka na ng loob kasi ayaw gumalaw ng ginagawa mo, pwede ka pumunta sa teams. Pero actually, hindi siya totally nawala, no? Nandun pa rin siya, kaso na-overlay lang doon sa teams natin, kagaya niyan. Pero, papangit kasi siya, no? Kasi, may mga gagawin pa tayo later pagdating doon sa slide master. Pero, ang point ko dito, hindi nila basta-basta mapaformat yung background kapag ka dumaan ka ng slide master. Balik tayo ng slide master. So, again, pag gumawa pala ako ng bagong slide, lahat ng slide na gagawin ko, ganito na yung magiging background. So, maliban doon sa background, okay, marami pang mga bagay na kayang gawin ang slide master. At yun ang magiging next topic natin ngayon. I will going to demonstrate customizing the slide master. So, ngayong nakapag-insert na ako ng slide master, ang susunod na step is, i-customize naman natin siya. So, babalik ako sa slide master view, and then in here, no, ganito ang gagawin natin. Gusto ko sana na yung pinakaunang or intro page, ito yon, yung title page, hindi ganito yung magiging background. Dapat ito sa inner pages lang. So, ang gagawin ko, no, kailangan mahanap mo dito kung anong slide yung para dun sa title slide, which is ito yon. Bakit ko nasabing ito yung title slide? Kasi ito yung title tapos ito yung subtitle, okay? Nakalagay title, subtitle. So, ang gagawin ko dito, balik ako sa insert at yung picture, no, i-add ko tong outside background at ito naman yung gagamitin ko bilang background ng aking outside. So, right-click, send to back. At ito ngayon yung mangyayari sa title page. Lahat ng title page na gagawin ko, ganito magiging background niya. Huwag niyo muna pansinin yung nasa likod, no? Okay lang yan. So, if you go back to outside, ito yung magiging layout mo, no, kapag title slide siya. At kapag nasa inner pages ka, ganito yung magiging itsura niya. Okay? So, again, so kung gagawa ulit ako ng bago and then gagawin ko itong title, whenever you change this to titles, layout, automatically magbabago din yung background. Napansin, ganun kadali yung customization. Hindi ka na babalik dun sa design, tapos format, tapos magbabrowse kulit ng picture. Hindi ganun. Once na na-setup mo dun sa slide master kung ano yung magiging itsura ng particular slide na yon, okay na yon, yun na yon. So, ibig sabihin pala, sir, sa bawat slide na nandito, pwedeng iba-iba yung magiging background nila. Precisely. Kung gusto mong color-coded yung mga layout mo, pwede. So, ibig sabihin, sa kada gagamitin mo tong ganitong layout, ganitong magiging itsura niya. Pag pinalitan mo ng section layout, mag-iiba ulit yung itsura niya. It's up to you, no? Sky's the limit when it comes to slide master. Also, hindi lang naman dyan nangyayari yan. Dito pa lang, no, yung mga placeholder mo, pwede mo nang ayusin. Pag sinabi kong ayusin, eto pwede ko nang ibaba ngayon yung placeholder ko dito. So, pwede kong sabihin, nandito yan. And itong title, okay, pwede ko na tong i-move dito, for example. And then, dadaling ko siya dito. Okay, so, including yung kulay, no, papalitan natin. So, halimbawa, ang gusto ko maging kulay nito will be white. And then, ang font will be Arial. Okay? And that's it, no? Tapos, ito, for example, dapat nandito lang din yan. Subtitle, mas maliit lang yung font ng subtitle. Actually, kahit ito, kailangan maliit lang siya. Kasi medyo overkill yung laki nung title ko. Pwede na yung ganyang kalaki. And then, ito, lilitan natin ng konti. Tapos, sabihin natin na magiging kulay niya, for example, ay, kunwari, something, sige, yellow. Okay? So, for example, something yellow. Now, if babalik ngayon ako sa labas, mapapansin ninyo, including dito, hindi ko na kailangan galawin kasi including yung mga placeholder ko, nakaayos na. So, pwede na ako mag-type dito ng title ko. For example, master slide. And then, pwede ko sabihin ditong
how to do one. Okay? So, ngayon, paano naman doon sa mga nasa loob? Pwede pa rin yan. You can go back to Slide Master. And then, remember, hahanapin mo lang yung template. Ito yung template para doon sa mga ganong klase ng itsura. Dito pa lang, pwede ko nang ayusin yan. So, kunwari yung font, gusto ko ganito. Tapos, I'll set this to Arial. At liliitan ko siya ng konti. Mga 36, pero naka-bold. And then, in here, no, kung ayaw mong meron silang by default na mga bullets, no, pwede ko nang tanggalin yung bullet nung una para hindi siya makulit. Pwede mo rin palitan yung font niya, depende sa pangangailangan mo. And then, siguro gagawin ko na tong something na kulay gray, okay, para hindi siya masyadong masakit sa mata. Yan, para subtle yung kulay. And then, again, no, pwede mo ding i-format na right away itong mga to, pero hindi ko na ipapakita. O kaya, kahit ito lang muna, sige. Pwede ko itong gawing ganito. At ito, okay na ako dyan. Babalik ko to ng Arial. And then, naka-bold. And lilitan lang natin ng konti. So, if you're done with the customization, pag naayos mo na yung mga placeholder mo, including yung kulay, ano magiging itsura, when you close that, as you can see, pagbalik mo dito, ganito yung magiging default. Pag nag-type ka dito, for example, topic 1, then yun na yung susundan niya. Including dito, mapapasin nyo, wala na yung annoying na default na nakaganito. Okay? Kasi ang default tinanggal natin. So, kapag nag-type ako dito ng equal sign lorem, then wala na akong gano'ng pinoproblema pa pagdating dun sa aking mga design. So, mapapasin niyo, ay sir, lumalagpas dito, oh. Paano gagawin natin dyan? Slide Master. Pabalik tayo ng Slide Master. Napansin natin na yung design natin, nag-overlap siya masyado dun sa design, no? I mean, yung placeholder natin, nag-overlap siya masyado sa design. Pwede kong bawasan yung sukat ng placeholder. If you did that, then lahat ng mga gagawin mong PowerPoint, mapapasin ninyo, hanggang dito lang yung placeholder niya. Hindi mo siya i-adjust ng isa-isa. And we just customized our own PowerPoint theme. So, it's up to you na yun, no? Galing na lang tayo sa creativity ng pagdidesign ng Slide Master. But, kailangan nyo lang tandaan na ito pinaka nasa taas, ito yung master slide. Dito ko dinrag yung pangkalahatang background. Pag dinrag, kung ano kasi yung format na gagawin mo dito sa pinakataas, definitely, yun yung magiging default ng lahat. Okay? Nung nasa ilalim niya. Ngayon, kung ayaw mo yung nangyayari dun sa sub-items niya, then you can customize it further by going sa specific na slide template para doon. And that is the advantage of using the Slide Master. Hindi nila basta-basta matatamper yung ginawa mo. Okay? So, kahit na gawin, mapapaisip yung, ano nangyari sa layout? Bakit lumate yung mga yan? Bakit ganon? So, pag hindi nila alam, hindi nila yan basta mapakikilaman. That is Slide Master. Ngayon, kung gusto nila pakilaman, then at least, pupunta sila sa Slide Master kung marunong sila. Dito ngayon sila mag-a-adjust. And then, ang advantage, no, tulong na rin sa kanila yan kasi kapag may inayos sila dito, then, kunwari, di nila gusto yung design mo, masyadong, I don't know, colorful, no? Madali din para dun sa nag-a-adjust yung trabaho. Kasi, pagka, halimbawa, ayoko to, tanggalin ko na yan. Pag bumalik ako dito, lahat niyan, babalik na sa plain. Okay? So, ganun lang naman kasimple yung paggamit ng Slide Master. Pero again, as I've said, no, it's very powerful. Kaya nagtataka ako bakit yung iba, hindi sila umaabot dito, hindi nila i-discuss yung Slide Master. Pero in reality, kapag gumagawa tayo ng PowerPoint, kaya napansin din ninyo, no, yung mga PowerPoint ko consistent kasi nga lahat yan powered by Slide Master. Okay? And that's the end of Lesson 8. Thank you very much for your time, and I'll see you on our next lesson. If you love this video, kindly drop a thumbs up and subscribe. Also, hit that notification bell icon if you want to get notified whenever I post a new lesson. Thank you very much, and I'll see you on our next video.